Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging hindi na naman pagkakaunawaan nito mag-asawang Kuya Lito at Ate Vera. Habang nandito nga po sila sa kalagitnaan ng tour. At dito nga po sa isang vlog ni Ka-Business na kung saan ay nandito na sila sa Siargao, ay habang nagbablog itong si Ka-Business ay lumapit ito si Bornok. At sinabi nito kay Ka-Business na napansin nga daw po nila na itong si Ate Vera at Kuya Lito ay hindi na naman nagpapansinan o hindi na naman nag-iimikan. Kaya naman ginawa ni Ka-Business ay kaagad na kinausap ang mag-asawang ito. At ang unang kinausap dito ni Ka-Business ay itong si Ate Vera. At dito nga ay inalam ni Ka-Business kung ano ba yung pinagmula ng kanilang tampuhan o hindi na naman pagkakaunawaan. At ang sabi ni Ate Vera ay nagsimula lang daw ito nung sila'y nandun sa Enchanted River. Simula daw nun ay naging mainitin na ang ulo nito si Kuya Lito sa kanya. Pero napapansin daw niya na pag iba ang kausap nito si Kuya Lito ay hindi naman daw mainit ang ulo nito. Pero pag siya na yung kausap ay lagi daw mainit ang ulo nito si Kuya Lito. Kaya naman ang isa sa naisip na dahilan dito ni Ka-Business ay baka dahil nga doon sa pag hindi maganda yung daan na kanilang pupuntahan at medyo delikado para kay Kuya Lito ay iniiwan nila ito doon sa van. Katulad nga halimbawa dito sa Enchanted River. Nakita naman natin na talagang kung isasama dito si Kuya Lito ay hindi din naman talaga pwede. Dahil doon pala sa pagbaba doon sa ilog ay kailangan mong tumalon bago ka makatungtong doon sa mismong ilog. At isa pa ay matatalas yung bato doon sa ilog. At malakas din yung agos ng ilog kaya hindi talaga pwede doon si Kuya Lito. Kaya naman ang desisyon ni Ka-Business doon ay iwanan muna ito si Kuya Lito doon sa van para na rin syempre sa kaligtasan ni Kuya Lito. Pero nito magkaharap-harap na nga sila nito si Kuya Lito, si Ate Vera at andito pa nga si Kuya Bong na kinatuwangan nito si Ka-Business na mamagitan dito sa hindi pagkakaunawa nito mag-asawang ito. Ang alibay dito ni Kuya Lito o ang excuse dito ni Kuya Lito ay kasi daw may mga kamag-anakan siya namatay. Namatay nga daw yung kanyang tiyahin at isang pinsan. At bukod doon ay may sakit pa yung kanyang nanay. Yan yung naging excuse ni Kuya Lito dito kung bakit daw nagiging mainitin ang kanyang ulo. Kaya pwede rin. Maaari din talaga na yun yung isa sa dahilan kung bakit laging mainit ang kanyang ulo.
Kaya lang ang pinagtataka nga nito si Ate Vera ay bakit sa kanya lang mainit ang ulo lagi nito si Kuya Lito. At bakit daw pag yung ibang mga kasama nila ang kausap nito ay okay naman. Okay naman yung pakikipag-usap nito si Kuya Lito. Pero pagdating nga sa kanya, ayun, lagi na lang daw mainit ang ulo nitong si Kuya Lito. Yun yung pinagtataka dito ni Ate Vera. Kaya ang ginawa ni Ate Vera, pinagpasensyahan na lang niya. Hindi na lang niya pinagpapansin. At hindi din agad niya sinabi dito kay Laka Business. Kasi ayaw nga niya makasira sila ng napakasaya at napakagandang moment na hatid nga nung kanilang tour na yon. Kaya lang, ayun nga, hindi na iwasan na mapansin yon na mga kasama nilang kagwang at mga Ems. At sinabi naman agad nito si Bornok nga yung kanilang napansin dito sa mag-asawang ito. Pero kung ako ang titingin dito mga ka-business, mga kapapi, ay isang bahagi lang yun ng pinaghuhugutan nito si Kuya Lito. Yung pagkamatay ng kanyang tiyahin at ng kanyang pinsan. At yung sakit na sinasabi niya ng kanyang ina. Pero, hindi ko inaalis dito na naiinis siya dahil hindi siya nakakasama sa lahat ng lugar na pinupuntahan ng buong ka-business team. Na minsan, pag talagang medyo delikado yung lugar at mahirap puntahan, ay naiiwan siya mag-isa sa van. At ang isang naisip ko dito, kaya kay Ate Vera lang siya nagagalit o kay Ate Vera lang siya naiinis, ay malamang ang gusto dito ni Kuya Lito ay yung samahan lang siya ni Ate Vera dun sa van pag hindi siya pwedeng sumama. Siguro hindi lang siya makapagsalita dahil nakikiya siya dito kay Laka Business. Kaya lang sa puntong ito, mga ka-business, mga kapapi, syempre ito si Ate Vera, gusto din itong mag-enjoy. Gusto din itong mag-relax. At yun sana yung inuunawa dito ni Kuya Lito. Dapat sana ay iniisip din niya kung ano yung sakripisyo sa kanya ni Ate Vera. Na itong ganitong mga bagay na mag-i-enjoy si Ate Vera, ito na lang yung maiibigay niya kay Ate Vera. Yung bang tipong hayaan lang niya si Ate Vera na mag-enjoy. Hindi yung parang itatali niya sa tabi niya pag hindi siya makasama. Kumbaga, parang umahanap siya ng damay. Na kung tutusin, okay lang naman siya nandun sa van. Dahil hindi din naman lumalayo itong sila ka-business dun sa van. At pag yung lugar ay hindi naman talaga delikado para sa kanya, ay sinasama naman siya nitong sila ka-business eh. Kaya lang, pag yung lugar nga ay medyo delikado para sa kanya at mahihirapan siya talaga doon, ay iniiwan nga siya doon sa van. At dapat yun ang isang maunawaan dito ni Kuya Lito. Dapat iniisip din niya kung ano yung kapasidad ng katawan niya dahil nga sa kalagayan niya. At wala namang may gusto na hindi siya maisama doon sa mga lugar na yon. Kaya lang, ang iniisip din kasi dito ni ka-business ay yung seguridad niya. Kaya, mas pinipili nila ka-business na iwanan na lang siya doon sa van. Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, kaya ko nasabing isa ito sa naging dahilan kung bakit naging mainitin ang ulo nito si Kuya Lito kay Ate Vera. Ay kasi alam naman natin kung ano yung ugali nito si Kuya Lito. Na ugali talaga nito yung pagiging matampuhin. Na maaaring dahil nga sa kanyang kalagayan ay nagiging sensitive nga siya. At sa mga ganun nga lakadan ay maaaring naiinggit siya na siya ay hindi makasama habang ang buong team ay nakakalarga. Pero sabi ko nga, sana ay inisip din dito ni Kuya Lito kung ano yung kalagayan niya. At inisip din sana niya na siya din lang naman yung inaalala ni ka-business kung bakit siya hindi naiisama sa mga ganun lugar. Pero dito nga sa pag-uusap nilang ito ay giniit nito si Kuya Lito na ang dahilan lang daw ng kanyang pagiging mainitin ng ulo ay dahil nga doon sa pagkamatay ng kanyang dalawang kamag-anak at dito nga sa pagkakasakit ng kanyang nanay. Kumbaga ito yung iginigiit niya na dahilan kung bakit nga siya laging mainit ang ulo
dito kay Ate Vera. Pero syempre, hindi din natin maialis sa ating isip na maaaring tama ang unang sinabi ni Ka-Business. Na maaaring dahil nga dun sa itong si Kuya Lito ay laging naiiwan dun sa van pag yung mga lugar na pinupuntahan nila ay hindi naman talaga kaya na isama dun si Kuya Lito. Isa yun sa nakikita natin, mga ka-business, mga kapapi. Isa yun sa nakikita natin na dahilan kung bakit ganito kainit lagi ang ulo nito si Kuya Lito dito kay Ate Vera. Pero ano man yung nangyari, ay eto, naayos naman ni Ka-Business ang gusot na ito. At bago nga sila umalis doon sa kanilang tinuluyan na yun sa Siargao, ay okay na ulit itong si Kuya Lito at si Ate Vera. Kumbaga, magkaayos na ulit sila. At ito naman yung maganda dito kay Ka-Business. Ang mga ganitong gusot o ang mga ganitong hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanyang team, ay pag nalaman niya, ay hindi na niya pinatatagal at inaayos talaga niya agad. On the spot yan, basta malaman ni Ka-Business na may hindi pagkakaunawaan sa loob ng team, inaayos agad niya yan. Dahil ayaw nga nito si Ka-Business na yung mga ganyang bagay ay pagtatagalin yung gusot o yung away. Dito naman natin nakikita yung pagiging good leader nito si Ka-Business. Yung pagtayo niya talaga bilang isang ama ng buong Ka-Business family. Kaya saludo din ako dito kay Ka-Business. Dahil nga dun sa nakakandel niya ng maayos ang bawat membro ng kanyang team o ng kanyang pamilya. At siguro para sa akin, kung mapanood dito ni Kuya Lito, ito lang yung maiipayo ko sa iyo, Kuya Lito. Iwasan mo yung pagiging sensitive. Hindi porke PWD ka, ay gusto mo ay ikaw na lang yung laging uunawain. Minsan, isipin mo din na dapat mong unawain din, lalong-lalo na yung asawa mo, na napakalaki ng nagiging sakripisyo sa'yo. Dapat, yung lahat ng sakripisyo ni Ate Vera ay sinusuklian mo ng pagmamahal. Iparamdam mo sa kanya sa pamamagitan ng paglalambing at pag-unawa sa kanya. Kasi alam mo, Kuya Lito, pag hindi mo binago yung ugali mong yan, yung pagiging sensitive mo, yung pagiging matampuhin mo, yung pagiging balat sibuyas mo, ay hindi malayo na isang araw ay panawaan na ni Ate Vera yung ugali mong yan. At huwag naman sanang dumating yung araw na maisipan ni Ate Vera na iwanan ka na dahil hindi na niya kayang pagtiisan yung ganyan mong ugali. Yan yung wag mong antaying mangyari, Kuya Lito. Dahil alam mo, ang swerte mo na kay Ate Vera. Dahil si Ate Vera, normal yung pangangatawan. Pero, minamahal ka ng buo. Pinagtitiisan at pinagtsatsagaan ka niya. Kahit nga ganyan ang ugali mo na ipinakikita sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, Kuya Lito, hanggat mahal ka pa ni Ate Vera, baguhin mo na yung ugali mong yan. Dahil sabi ko nga, kung ipagpapatuloy mo yung ugali mong yan, hindi malayong dumating ang araw na yung pagmamahal na nararamdaman sa iyo ni Ate Vera ay mapalitan na ng inis at galit hanggang sa tuluyan ka na niyang iwan. Kaya sana ma-realize mo kung ano yung tama at mali na dapat mong ginagawa kay Ate Vera. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntikong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po, ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo.
Ma'am, maraming salamat din po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At syempre, ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, MK Inday Okray TV, Mamplers Channel, Annalisa Reality Vlog, at Alminda Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. At muli po, ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.